Ngayon sumunod, hallelujah, pangako ng ating nakilang Diyos, so nang darahin po natin Will Pastor ay pakakaloob sa atin ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo. Narito po tayo ngayon sa pinamalagang bahagi ng ating panambahan. Ang lahat po ay akinan niya na tayo po tumayo upang magbiyay galang sa salita ng ating nakilang Diyos. At ito po ay dadali ng ating beloved ordained preacher, Brother Nilo de Guzman. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless you po. Ating beloved Brother Eddie Grafani, ating beloved preacher. Mga minamahal, magandang umaga sa inyong lahat. Praise the Lord po, mga mahal. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin, mga kapatid ko. Lahat ng pinagpala magsabing, praise the Lord. Amen, hallelujah. Mga minamahal, dumalangin tayo sa dakilang Diyos. Hallelujah, sa kanyang mga salita. Hallelujah, hallelujah. Dakila at mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po kami, mahal na Panginoon, nagpapasalamat dakilang Diyos. Hallelujah. Uli naming pakikinggan, O Diyos, ang iyong mga salita, amang banal, sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Dakilang Diyos, linisin mo ang aming mga puso. Mahal na Panginoon, O Diyos, patawarin mo ang bawat sa amin sa aming mga pagkakamali at pagkukulang. O Diyos, mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito, pagpalain mo pong iyong mga anak, ng iyong mga salita, amang banal, hallelujah. Tumimo sa aming mga puso ang inyong pong mga pangako, mahal na Panginoon, O Diyos. Amang banal, patuloy mo kami nga gabayan kung paano kami ginabayan mo, O Diyos, 2023. Ganon din po, O Diyos, aming kiniklaim, aming pong inaangkin, O Diyos. Mahal na Panginoon, higit na pagkapalat, gabay mo, O Diyos, sa 2024. More blessings to come. Lord God, hallelujah, more souls to come. In the name of Jesus, hallelujah, we pray. In Jesus' name, we bind the power of darkness. Hindrances cast out in Jesus' name. Lahat magsabing, praise the Lord, may mahal. Purihin ang dakilang Diyos, makabalik tayo sa ating mga upuan. May mahal, purihin ang mahal ng Panginoon, amen. Mga kapatid, tayo po ay mga minamahal, dumako sa ating pong aralin sa umagang ito. Ngunit bago po tayo magsimula, mga minamahal, nais kong ipabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Sus sa gabing ito, sa umagang ito. Mga minamahal, ang kanyang dakilang pangalan ng ating aking itinataas sa harap ng congregation. Amen. At ganon din po, mga minamahal, nais kong ipabot ang aking dobling paggalang pagbati po sa ating minamahal, ginagalang na Ebanghilista, Pastor Will Estrada Almeda. Amen. The end-time prophet of our loving God. Ganon din po sa kanyang beloved children, the whole Almeda family. Praise God. At patuloy nating inaalaala, minamahal, ating beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeda, ating beloved Mama Dear. At sa lahat po na aking mga kasama, sa dakong ito mga inamahal, ating mga preachers, ating mga elders, sa lahat ng ating mga choir members, musician, technician, sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, mga minamahal, at sa ating mga viewers here and abroad, mga minamahal, samahan po ninyo kami, mga kapatid ko, sa ating aralin, sa mga sandaling ito, mga minamahal, purihin ang dakilang Diyos. At buksan natin ang ating unang talata, mga minamahal, dito po sa Exodus chapter 16, verse 4 hanggang 8. Basahin ko po sa English, mga minamahal, habang inihanda natin sa Tagalog. Exodus chapter 16, verse 4 to 8, mga minamahal. Then the Lord said to Moses, Behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a certain quota every day, that I may test them whether they will walk in my law or not. And it shall be on the 6th day that they shall prepare what they bring in, and it shall be twice as much as they gather daily. Then Moses and Aaron said to all the children of Israel, At evening you shall know that the Lord has brought you out of the land of Egypt, and in the morning you shall see the glory of the Lord, for he hear your complaint against the Lord. But what are we that you complain against us? Verse 8, And also Moses said, These shall be seen when the Lord give you meat to eat in the evening, and in the morning bread to the full. For the Lord hear your complaint which you make against him. And what are we? Your complaint are not against us, but against the Lord. Your complaint are not against us, but against the Lord. Tagalog po, mga kapatid. Ayon sa Exodus
16:4 hanggang 8. Na magkagayoy sinabi ng Panginoon kay Moses, narito, kayo aking paulanan ng pagkain mula sa langit at lalabasin at pupulutin ng bayan araw-araw ang bahagi ng bawat araw upang aking masubok sila kung sila'y lalakad ng ayon sa aking kautusan o hindi. At mangyari, sa ika-6 na araw at sila'y naghahanda ng kanilang dala na ibayo sa kanilang pinuputol sa araw-araw. At sinabi ni Moises at ni Aaron sa lahat ng mga anak ni Israel, sa kinahapunan ay inyong malalaman na ang Panginoon ay siyang naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto. Amen. At kinaumagahan ay inyo ngang makikita ang kalwalhatian ng Panginoon sapagkat kanyang naririnig ang inyong mga pagpasala laban sa Panginoon at ano kami sa inyo kaming uupasala. Sa 8, at sinabi ni Moises, ito'y mangyayari sa pagbibigay ng Panginoon sa inyo ng kinahapunan ng karne at makakain at sa kinaumagahan ng pagkain na makabubusog sapagkat naririnig ng Panginoon ang inyong mga pag-upasala na inyong inaapusala laban sa Kanya. At ano kami, ang inyong mga pag-upasala ay hindi laban sa amin, kundi laban sa Panginoon. Amen. Ang inyong mga pag-upasala ay hindi laban sa amin, kundi laban sa Panginoon. Dakilang Diyos ang magpala sa kanyang salita. Mga minamahal, ang title po natin mga kapatid ko ay Wilderness, the Road of Freedom. Wilderness, mga minamahal, the Road of Freedom. Disyerto, ilang daan ng kalayaan. Amen. Mga minamahal, ang wilderness mga kapatid ko sa panahon po ng Lumang Tipan, hindi po magandang lakaran, mga minamahal. Yung nangyari sa mga Israelita, mga kapatid, sa Old Testament, ay pinaka-pattern po natin yon sa ating panahon ngayon upang hindi tayo magkamali ng paglilingkod. Mga minamahal, naglakbay sila ng 40 years. Dapat 40 days lang, ginawang 40 years ng mahal na Panginoon dahil sa katigasan ng kanilang puso. Mga minamahal. So noon, naglalakbay sila. Tayo din po ngayon ay naglalakbay. Amen ba? Alam nyo, ilang araw na lang, magtatapos na po ang bagong taon. Ang taong 2023. Mga minamahal, ilang araw na lang, papasok na po tayo sa 2024. Amen? Thank God po. Salamat sa ating pinakamamahalang Panginoon. Tayo po yung nagpapatuloy sa paglalakbay, sa paglilingkod sa dakilang Diyos. Amen? Dito po sa lupang ito, mga minamahal, na dakilang biyaya ng mahal na Panginoon ang sumaatin. Tayo pinanatili ng dakilang Diyos sa kanyang dakilang kamay. Amen? Praise God. Hallelujah. Mga minamahal, bagaman ang mga loved ones natin, mga minamahal, ay inalis sa atin ng dakilang Diyos itong 2023. Pero mas maganda po yung kanilang kinalalagyan ngayon, langit at buhay na walang hanggan. Amen? Praise God, mga minamahal. Katulad tayo ng Israelita, mga kapatid ko, tayo po'y naglalakbay lamang dito sa lupa at ang ating pong minimithing marating ay ang langit. Ang Israel, mga minamahal, ang kanilang paglalakbay, ang duloy promised land. Wala na pong kahirapan doon, mga mahal. Yung milk and honey ay kanila pong sasalok na lang, mga kapatid ko. Wala nang karamdaman, wala nang sakit, mga minamahal. Amen? Yan ang pangako ng dakilang Diyos sa atin, mga mahal. No more sickness, no more pain sa piling ng ating dakilang Diyos. Kaya yung wilderness na pinaglakbayan po ng Israelite, mga mahal, wala naman pong wilderness na maganda eh. Amen ba? Mga minamahal ko, doon sa pinaglakbayan ng Israelita ay wala pong resources doon. Mga minamahal, wala pong pag-asa, wala kang makikitang pag-asa ron, wala kang makikitang mga bagay na pwede mong lapitan para hingan ng tulong. Mga minamahal ko. Kaya ang mga ang Israel nung araw, mga minamahal, nagkaroon po sila ng heart of discontent.
sa harap ng dakilang Diyos natin, mga kapatid ko. Bakit po? Ang dahilan, mga minamahal, ay nung sila po'y sumunod sa dakilang Diyos, lumabas po sa Egypt. Pagkabihag po ng Egypt, mga minamahal ko, at sumunod sila kay Moses, wala silang dalang pananampalataya. Wala silang trust sa mahal na Panginoon. At higit, wala silang pag-ibig sa dakilang Diyos. Amen? Mga minamahal, mahirap sumunod sa dakilang Diyos, mga kapatid ko, at mithiin natin yung langit kung wala kang pag-ibig sa iyong pinaglilingkurang Diyos. Amen ba? Kaya mga minamahal, yung una nating talata kanita sa verse 4, sabi ron, "Then the Lord said to Moses, Behold, I will rain bread from heaven for you." Magpapaulan ako ng tinapay mula sa langit para sa iyo, sabi ng dakilang Diyos sa Israel. Bread in your wilderness, mga minamahal. Yung wilderness po, mga kapatid ko, sa buhay natin, ang ibig sabihin yan, mga trials sa buhay, mga pagsubok sa buhay, mga testing, paglilinis ng Diyos sa ating buhay. Amen. Paring marami sa atin, mga mahal, itong nagdaang 2023, iiwan nating 2023, ay marami rin tayo mga pagsubok na pinagdadaanan. Amen ba? Mga minamahal, ganun na ganun po, mga kapatid. Kapag ikaw po ay nasa trials, mga minamahal, at tinatanggap mo yung trials na yan, mga kapatid, ibig sabihin, sumusunod ka sa mahal na Panginoon sa wilderness. Amen? Sumusunod ka, naglalakbay, mga minamahal, sa wilderness. Pero mga minamahal, itong hindi natin dapat natularan. Ang Israel po, mga kapatid, wala po silang tigil sa pag-complain habang sila po'y naglalakbay sa wilderness. Alam niyo, mahirap ang buhay kapag lagi kang may complain sa buhay. Amen ba? Sa pagising mo pa lang sa umaga, mga minamahal, bungad mo sa bibig mo, complain. Amen? Buong maghapon mo, hindi ka masaya, puro complain, mga kapatid. Kaya ang Israel from slavery, tatawagin ko po yung Egypt na slavery, to road of freedom, wilderness. Ang Israel, inalis ng mahal na Panginoon, mga minamahal, doon sa marami silang mga pagkain doon sa Egypt. Mga kapatid ko, maganda yung kalagayan ng kanilang mga physical na katawan, pero wala silang freedom. Amen? Nagkaroon lang sila ng freedom nung sila po ay sumunod, lumakad, mga minamahal kay Moses, sumunod sila hanggang sa wilderness. Say, praise the Lord. Pero pagdating sa wilderness, sabi ko nga sa inyo kanina, 40 days lang, mga minamalang promise ng dakilang Diyos. Sabi nga ng ating mga magulang sa dakilang Diyos, mga minamahal, straight lang nilang lalakbayin from Egypt to Promised Land, pero pinaikot sila ng mahal na Panginoon. Ginawang 40 years, mga minamahal, dahil sa complain ng complain. Mga minamahal ko. Puro sila complain. Bakit po? Kasi ang puso po nila, mga minamahal, hindi po naging handa sa kanilang pag-iwan, mga minamahal, sa slavery, sa world, sa mundo. Hindi naging handa yung puso nila, mga minamahal, para sumunod sa dakilang Diyos na tumawag sa kanila. Paglabas po nila sa Egypt, mga minamahal, ang layo na po nila, nasa gitna na po sila ng wilderness. Yung puso nila, nandun pa rin sa Egypt. Amen? Hindi nila nakikita yung kalayaan. Hindi nila nakikita, hindi nila mga minamahal pinasalamatan ng dakilang Diyos doon sa pinalaya sila sa pagkabihag, mga minamahal ng Egypt. For 40 years. 400 years, mga minamahal. Amen? Ganon sa panahon natin ngayon, mga kapatid, kapag marami kang complaint sa buhay, mga minamahal, ibig sabihin, hindi ka thankful sa mahal na Panginoon. Hindi mo nakikita, mga minamahal, yung dati mong kalagayan noon, nung kayo nasa sanlibutan at kalagayan mo ngayon. Amen ba? Ano ba yung kalagayan natin noon, mga mahal? Kumakapa tayo, wala tayong makita, wala tayong maramdamang presensya ng mahal na Panginoon. Punong-puno tayo ng kasalanan, mga minamahal. Hindi tayo takot magkasala. Ang dami nating sakit, karamdaman. Amen po? Ang ilan po sa atin, labas-pasok sa ospital. Pero nung tayo tawagin ng dakilang Diyos, mga mahal, nandito na tayo sa Jesus Miracle Crusade.
sa panalangin po ng propeta ng dakilang Diyos, mga minamahal, inayos ng mahal na Panginoon, pinalusog tayo, tinugon sa ating mga panalangin. Amen? Praise the Lord. Iniingatan, mga minamahal. So mga kapatid, ang dami nating dapat pasalamatan sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ang yung mga manggagawa, mga minamahal, pagdating po ng bagong taon, mga kapatid, sasalubungin namin ang bagong taon pagpasok ng alas 12 ng hating gabi, 2024, sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen? Yun lang ang aming ginagawa lagi, yearly, mga minamahal. Yun lagi, mga kapatid ko. Pinupuri natin ang mahal na Panginoon hanggang alas 12 ng gabi. Pagdating ng alas 12, mga mahal, Thanksgiving. Lahat ng mga pagpapalang alam naming, mga mahal, naisip namin, mga kapatid, sa buong taon, mga minamahal, dapat nating pasalamatan sa dakilang Diyos. Amen po? Praise the Lord! Kaya mga minamahal, itong bagong taon nawa, mga kapatid ko, ay kung tayo po mga minamahal ay simple lang maglingkod itong 2023, mga minamahal, pangako natin sa mahal na Panginoon yung 2024 ay dagdagan natin ng kasigasigan. Amen ba? Mga minamahal, kasi baka hindi natin alam, baka hindi na tayo aabot sa susunod na Pasko. Mag-rapture na. Amen ba? Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hindi natin alam, mga minamahal ko. Kaya, maging sa panahon ng ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid, alam nyo, pag hindi tayo nag-iingat, mga minamahal, ganitong mangyayari sa atin eh. Sa time ng ating pinakamamalapang ni Jesus, mga minamahal, maraming tumalikod sa Kanya. Nung una, sumusunod, masigasig, mga minamahal, kahit saan siya magpunta, sinusundan siya ng mga tao. Pero bandang huli, mga kapatid, iniwan siya. Anong dahilan? Basahin natin John chapter 6, verse 66 hanggang 68. Mga mahal, Tagalog po. Ebanghelyo ayon kay Apostol Juan, Kapitulo 6, ang talatay po'y 66 hanggang 68. Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig ba ninyong magsialis din naman? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. 12 natira, mga kapatid, sa ating dakilang Diyos. Ilang libo po yung sumunod sa Kanya, mga minamahal, pero 12 natira. Sabi ng dakilang Diyos, kayo bang 12 ay tatalikod din sa akin? Matalino po, mga minamahal, si Peter. Meron siyang spiritual wisdom, heavenly wisdom. Sabi mga minamahal ni Peter, mahal na Panginoon, kanino kami magsisiparoon kung kami aalis sa iyo? Ikaw ang may salita ng buhay. Ikaw ang may buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Kanino kami paroroon? Saan kami pupunta? Saan kami haharap? Mga minamahal, dapat ganyan ang bawat sa atin, mga kapatid. Walang ibang daan, mga minamahal. Wala kang ibang daan na pwede pong daanan maliban sa ating pinakamamalapan sa Kristo sa paglabas mo sa mundong ito. Amen ba? Sabi ng mahal na Panginoon Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Amen mahal. Bilang tao po yun. So ano pong dahilan bakit nagsitalikod po yung mga tao sa pagsunod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, at 12 po yung natira. 6:45 ng John, mga kapinamahal. Chapter 6, verse 45 ng John, mga kapatid ko. Tingnan nyo. Ayon sa Juan 6:45, nasusulat sa mga propeta at tuturuan sila ng lahat ng Diyos, ang bawat nakarinig sa Ama at natututo ay lumalapit sa akin. Amen. Ang bawat nakarinig sa Ama at natuto ay lumalapit sa akin. Anong dahilan, mga minamahal, bakit sila nagsitalikod? Hindi sila natuto ng salita ng Diyos. Lahat ng inaantok magsabing, praise the Lord. Yun ang dahilan. Kaya sila tumalikod sa ating dakilang Diyos, hindi sila natuto sa Word of God.
Hindi nila pinag-aralan ng Word of God, kaya sila umalis sa pagsunod sa dakilang Diyos natin. Alam nyo, mga minamahal, akala ng mga tao noon, mga kapatid ko, paglapit sa ating dakilang Diyos, puro pagkaing pampisikal lang. Amen. Ganun ang Israel eh. Ang Israel po, mga minamahal, akala nila, pinalaya sila sa Egypt, wala nang pagsubok, wala nang trials. Mga minamahal, puro pagkain po, mga kapatid, ang tatanggapin nila sa wilderness. Nagkamali sila ng akala, mga minamahal. Kaya nung hindi nila natanggap yung kanilang ine-expect, mga kapatid ko, na kahit hindi sila maglingkod ay pakakainin sila ng dakilang Diyos, mga minamahal, na-away sa complaint yung kanilang paglalakbay, mga kapatid ko. Kaya wala pong nakapasok sa promised land eh. Wala po. Sa lahat ng mga galing ng Egypt, wala pong nakapasok na isa sa promised. Dalawa lang. Joshua at si Caleb lang. At ang nakapasok sa promised land, may mahal yung mga isinilang sa wilderness. Lahat magsabing amen? Yung mga bata, may mahal 20 years old, pababa, mga kapatid ko. At si Joshua at si Caleb lang, mga kapatid. Sapagkat sila'y sumunod ng 100%, may mahal kay Moses. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, akala ng maraming tao, mga kapatid, kapag kayo naglingkod sa Diyos, mga minamahal, sa mahal na Panginoon, puro pagkain physical, mga minamahal, ang iyong ilalapit sa dakilang Diyos. Hindi po. Hindi alam ng mga tao, mga minamahal, may paglilingkod na gagawin tayo. Amen? Meron pong paglalakbay na gagawin tayo. Praise the Lord. Kaya nga sabi ng John chapter 6 pa rin, verse 26 hanggang 27, sinagot sila ni Jesus at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo'y nangabusog. Kausap niya rito, mga minamahal, yung mga taong bago siya talikuran, bago siya iwanan. Nadidiscern na ng mahal na Panginoon kanilang mga puso kung ano yung kanilang sadya sa paglapit sa mahal na Panginoon. Kaya sabi ng dakilang Diyos, mga minamahal, hinahanap niyo ako, hindi dahil sa mga tandang nakita niyo. Hinahanap niyo ako at sumusunod kayo sa akin, hindi dahil sa mga miracles. Nakikinig po kayo? Kundi sabi niya rito, mga minamahal, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo nangabusog. Kaya ano sabi niya sa 27, magsigawa kayo, hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama. Sa makatuwid bagay, ang Diyos. Direct to the point, kung mangaral ang dakilang Diyos, walang paligoy-ligoy. Nakita niya kaagad ang puso ng tao, mga mahal. Wala nang paligoy-ligoy, wala nang intro-intro, mga kapatid. Direkta niyang tahasan, mga minamahal ko, na kanyang ipinapangaral, mga kapatid, ang katotohanan. Sabi niya, mga minamahal, hindi niyo ako hinahanap dahil sa mga himbala. Hinahanap niyo ako dahil sa tiyan niyo. Amen? Sabi niya, huwag niyong hanapin ang mga pagkain na papanis sa paglapit sa akin. Ang hanapin ninyo ay yung spiritual. Lahat magsabing, praise the Lord. Yung hanggang sa buhay na walang hanggan, mga minamahal ko, ay dala-dala mo yun. Amen ba? Yun ang mali ng Israel, mga minamahal. Akala ng Israel, mga kapatid, kapag pinalaya sila sa Egypt, mga minamahal ko, sitting pretty na sila. Pakakainin sila, mga minamahal. Hahapagan sila ng pagkain. Kaya mga kapatid, sabi nung nabasa natin naiinis na ang mahal na Panginoon Galit na ang dakilang Diyos, pero nagtitimpi siya. Sabi nung nabasa natin, mga minamahal, sa araw ay nagsupply ang mahal na Panginoon ng bread. Amen? Sa gabi, mga mahal, ay nag-provide siya, nag-supply siya ng quail, ng karne. Pero inis na ang mahal na Panginoon nun. Mga mahal, nagpipigil lang siya nun. Hindi na niya mapigil, mga kapatid ko. Alam niyo, binuwal niya sa isang araw, 23,000. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Kaya mga kapatid, kahit ngayon sa panahon natin, mga minamahal, minsan meron kayong maririnig, mga kapatid ko, kapag in-invite mo. Akala ko kung dadalo ako dyan, may magbibigay sa akin ng pagkain. Akala ko pag nagdumalo ko sa Jesus Miracle Crusade, meron akong tatanggaping pera. Ganon yun
Ano ba sa inyo? Aircon ba dyan? Maganda ba ang lugar? Di ba? Ganun ang tao eh. Akala ko pagkakakitaan ng pagdalo ko dyan sa inyo. Ganyan ang tao, mga inmahal. Meron pang mga pagkakataon, mga kapatid ko, maririnig mo eh. Kailangan ba talaga akong dumalo? Huwag mag-absent. Akala ko after mabautismohan, gagaling na yung loved ones ko. Hindi pala. Ganun lang ang tao. Hinahanap nila yung kapakinabangan. Hindi po yung kaligtasan. Hindi po yung buhay na walang hanggan. Amen ba? Akala ko ganun lang ang gagawin ko, ligtas na ako. Hindi pa po. May wilderness. Amen? Kailangan piliin mo yung wilderness para makalaya ka sa kasalanan. Amen ba? Ano yung wilderness na yan, mga minamahal? May mga trials dyan. May mga pagsubok dyan, mga minamahal. Di ba? Yung wilderness, mga kapatid, maraming mga hayop dyan, may mga ahas dyan. Di ba? Amen po? Na kapag inabot ka ng gabi dyan, mga minamahal, ay talagang nanganganib ang buhay mo. Mga kapatid ko, maraming mga mababangis na hayop dyan. Wala pong magandang mga minamahal sa wilderness, kahit sa ang disyerto. Napakadilim, mga minamahal, pagdating ng gabi. Yun ang pinaglakbayan ng Israel. Amen po ba? Say praise the Lord. Ganon din sa buhay natin, kapag tayo po'y sumunod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi ka naman lalakad sa laging rosas. Minsan lalakad ka sa tinik. Minsan lalakad ka, mga minamahal, may mga hadlang. Amen ba? May mga katitisuran, mga minamahal. May mga problema, mga kapatid. Hindi po tayo lalakad lagi sa rosas. Kung paano po yung Israel, mga minamahal ko, paglabas po nila sa slavery place, mga kapatid, sa Egypt, kailangan pa nilang lakbayin ang wilderness ng 40 years, mga minamahal. Bago nila marating, mga kapatid ko, yung promised land. Ganon din po tayo. Hindi lang minsan, mga minamahal, ang pagdalo. May langit ka na. Hindi po. Yung minsan ka lang dadalo, mga minamahal, langit na yung patutunguhan natin. Hindi po, mga minamahal. Mayroon tayong kanya-kanyang wilderness sa ating paglilingkod, sa ating paglalakbay. Amen? Ang mananatili hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Yan po'y nasa Matthew chapter 24 verse 13. Isulat niyo po. Mga minamahal, basahin po natin muna. Matthew chapter 24 verse 13. Ebanghelyo ayon kay Apostol Mateo, kapitulo 24, ang talatay 13. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. Tingnan nyo, ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas, mga kapatid ko. Minsan pinapahintulot ng dakilang Diyos na sa pagtahak natin, paglalakbay natin sa wilderness ng buhay natin, may mga paghahadlang po ang dyablo. May mga pagsubok po na parang gusto mo nang sumuko. Gising pa ba kayo? Na para bagang gusto mo nang umayaw. Gusto mo nang mag-quit, mga minamahal ko. Ang hirap pala. Alam nyo, hindi naman po pinangako ng dakilang Diyos, mga minamahal, na wala ka ng problemang kakaharapin sa paglilingkod. Amen? Ang tanging pinangako niya, sasamahan ka niya sa gitna ng pagsubok mo. Hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya pababayaan. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay, mga mahal. Mahirap pong maglakbay, mga minamahal ko, sa disyerto, mga kapatid. Pero it's the road of freedom. Ngayon, mga minamahal, kung meron man, mga kapatid ko, magpaplano na itong 2024, tatalikuran mo na ang mahal ng Panginoon dahil sa dami ng pagsubok mong 2023. Mga minamahal, mag-isip ka muna ng 100 times. Kasi naglalakbay ka sa mahal ng Panginoon, mga mahal. Sa paglalakbay natin, sa paglilingkod natin ito, kasalukuyan kang nasa wilderness niyan. Naglalakbay ka. Kung yung Israel, mga minamahal, nasa wilderness, bumalik sila sa Egypt. Mga kapatid, so iniwan nila yung malaya.
bumalik sila sa pagkaalipin. Ganun ba ang gusto natin? Ngayon, malaya na tayo sa kasalanan, pinatawad na tayo, ginawa kang overcomer ng mahal na Panginoon. Amen? Tinutugon na ang prayer natin, mga minamahal. Iniingatan ka, ginagabayan ka, yung kanyang proteksyon nasa iyo na, mga minamahal. Ano pang aayawan mo sa mahal na Panginoon? Bakit tatalikuran mo siya? Ibig sabihin, mga mahal, gusto mong bumalik muli, mga kapatid ko, sa slavery? Amen? Gusto mong muling bumalik, mga mahal, sa kamay ng dyablo? Ang samantalang sabi ng Bible, mga mahal, ang dyablo po, ang kanyang trabaho, ang kanyang layunin sa lupang ito ay para mangwasak, pumuksa at pumatay ng buhay, manggulo. Amen ba? Yung bang hinahanap natin, mga minamahal? Alam niyo, sabi ng mahal na pastor natin, kung tatalikod ka sa mahal na Panginoon ngayon, mabuti pang hindi mo na nakilala si Kristo. Mabuti pang hindi ka na isinilang sa mundo. Amen ba? Wala na tayong patutunguhan mga minamahal. Yung iba, mga kapatid, ay naghahanap ng simpleng pagsunod lang, yung hindi mahihirapan, mga minamahal. Yung mga yon umiiwas sa wilderness yon. Amen ba? Pag umiiwas ka sa pagsubok, mga minamahal, hindi ka makakarating sa promised land. Hindi ka makakarating sa langit. Wala pong akit sa langit, mga mahal, na hindi po sinusubok ng dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa daan po ng kalayaan, road of freedom, nandun po ang blessing. Nandun po ang pagpapala. Mga minamahal, hindi po pwede, mga kapatid ko, na hindi ka nagpagod, hindi ka nagtanim, gusto mong umani. Hindi pwede yun. Amen ba? Kaya, mga minamahal, gusto nating pagpalain ang mahal na Panginoon, mga kapatid, i-work out natin yung ating kaligtasan. Amen ba? Gusto nating makarating sa langit, mga minamahal, i-work out natin yung ating pong kaligtasan. Magpakainit tayo sa mahal na Panginoon. Mga mahal, dagdagan natin ang passion, yung ating paglilingkod. Yan ang kulang Pag nakinig tayo ng Word of God, mga mahal, attentive Napaka-sincero nating makinig sa lugar na ito. Gustong-gusto nating matuto. Gustong-gusto natin, mga minamahal ko, na marinig yung mga salita ng ating mahal na Panginoon. Amen po. Ang kulang na lamang sa atin, mga mahal, passion, malasakit sa gawain. Amen ba? Praise the Lord. Yun na lang, mga minamahal. At malasakit, mga minamahal, sa mga Kristiyanong, mga minamahal ko, na hindi na nakikita sa pagdalo. Nandun po yung puso mo, mga minamahal, willing kang i-follow up sila, mga kapatid. Dalawin sila. Kaya yung follow-up natin every Saturday, huwag niyo pong ititigil yan, mga minamahal. Huwag niyong itigil yan, mga kapatid. Minamahal, napakahalaga niyan. Lahat po magsabing praise the Lord, mga minamahal ko. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya nangako ang dakilang Diyos, mga kapatid ko, hindi niya tayo iiwanan. Hindi ka maglalakbay na nag-iisa. Kasama natin ang dakilang Diyos. Hebrews chapter 13, verse 5, let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. Sabi rito, for He Himself has said, I will never leave you nor forsake you. Ay, basahin natin. Beloved brother Doming, Hebrews chapter 13, verse 5. Ayon sa Hebreo 13, versikulo 5. Mag-ilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Magkasa kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Amen. Kayo ba naniniwala, may mahal, sa mga bersikulong ito, mga kapatid? Ako naniniwala, may mahal, wala akong alinlangan. Sabi ng mahal na Panginoon, may mahal, hindi ko kayo iiwan. Hindi ko kayo pababayaan. Kaya pag nakikita mo may napupuspos, mga minamahal, nandiyan ang mahal na Panginoon sa gitna natin. Kinakailangan i-respect na po natin. Igalang na po natin, iyuko na po natin yung ulo natin. Mga mahal, mag-worship na po tayo. Mga kapatid ko, atin na pong papurihan ng mahal na Panginoon, sapagkat yung time na yan, nandiyan ang mahal na Panginoon sa gitna natin. Amen ba?
Mga minamahal, hindi po pwede mga kapatid ko na binabaliwala po natin yung kapuspusan. Dapat lahat po tayo mapuspos. Lahat tayo mga minamahal ko, talagang sikapin nating mapuspos. Amen po. Bakit kailangan nating mapuspos, mga minamahal? Para may protection ka pagharap mo sa pagsubok. Amen? Para may lakas ka pagharap sa pagsubok, mga minamahal. Kasi wala pong Kristiyanong hindi haharap sa pagsubok. Lahat tayo may pagsubok. Kaya nga yung wilderness, mga minamahal, yun yung mga trials eh. Pero pag tinanggap mo yung mga trials sa buhay, malaya naman, mga minamahal, yung kaluluwa natin. Amen ba? Anong pipili natin? Alipin ka ng kasalanan, mga minamahal? Hindi ka pagkikialaman ng mundo, hindi ka uusigin ng mundo kasi nasa mundo ka na, mga kapatid ko. Gawain ng mundo yung ginagawa natin, nakikiayon sa mundo. Pag ganyan ang ginagawa natin, may mahal, talagang walang pag-uusig eh. Walang pagsubok, mga minamahal eh. Amen po ba? Pero walang kalayaan sa kasalanan. Pag namatay tayo, mga mahal, saan tayo punta? Sa impyerno. Amen? Kaya mga minamahal, sama-sama tayo. Kapit-bisig tayo, mga mahal. Lakbayin natin yung wilderness, mga kapatid. Magpatuloy tayo sa paglalakbay. Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Minsan, mga kapatid ko, dati, nung araw ay marangya ang buhay natin. Pag naglingkod ka sa mahal na Panginoon, uhubaran ka ng dakilang Diyos, aalisin niya, mga minamahal, yung mga pagkapala sa atin. Ba't nangyayari yun, mga mahal? Bakit nararanasan natin minsan, mga kapatid ko, may mga trials sa financial? Trials po, minsan natatanggal tayo sa trabaho. Mga mahal, bakit kaya? Pinapahintulot ng dakilang Diyos lahat ng bagay. Alam niyo kung bakit? Basahin natin, Deuteronomy chapter 8, verse 2 hanggang 4, mga minamahal. Thou shalt remember all the way, mga minamahal. Tagalog po. Ito po sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 8, ang talatay 2 hanggang 4. At iyong alalahanin ang buong paraan na ipinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang, upang kanyang mapangumbaba ka at subukin ka, na maalaman kung ano ang nasa iyong puso, Amen. kung iyong gaganapin ang kanyang mga utos o hindi. At ikaw ay pinapangumbaba niya at pinapagdamdam kaniya ng gutom at pinakain kaniya ng mana na hindi mo nakikilala, ni nakilala ng iyong mga magulang, upang kanyang maipakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat bagay na nagbumula sa bibig ng Panginoon. Ang iyong suot ay hindi naluma sa iyo, ni hindi namaga ang iyong paa nitong 40 taon. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Lahat po magsabing praise the Lord, mga kapatid. Tingnan nyo, bakit may mga trials? Bakit may mga pagsubok? Ito po ang memory verse natin, mga minamahal. Thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness, to humble thee and to prove thee to know what was in thine heart. Yun yung sagot. Bakit may mga trials? Dahil gustong makita ng mahal na Panginoon kung ano ang laman ng puso natin habang tayo po ay nasa wilderness. Amen. Gustong makita ng dakilang Diyos kung ano ba ang laman ng puso natin habang tayo po ay naglilingkod sa Kanya. Ang sabi rito, mga minamahal, kung inalis ng dakilang Diyos ang mga blessings, papalitan niya yan. Ibabalik niya yan. Tuturuan ka lang munang maging humble. Kasi pagka mga minamahal, may mga blessing ka nga naman, yan ay pinagsikapan mo nung ikay wala sa mahal na Panginoon. Yan pa ang magiging resulta, mga minamahal, baka magkaroon ka ng pride dyan. Kaya ang gagawin niya, aalisin niya yan. Mga minamahal, uumpisahan ka niya sa una, mga kapatid, magba-by faith ka. Nakikinig po ba kayo? Magsisikap ka, mga minamahal. Pag nagbunga yung pagsisikap mo, mga kapatid ko, ibabalik ng dakilang Diyos yung mga nawala sa iyo, mga minamahal, kapag natuto ka ng magpakumbaba. Sabi ng 3, and He humbled thee and suffered thee to hunger. Sabi sa Tagalog, mga minamahal ko, ikaw ay pinapangumbaba niya at pinapagdamdam ka niya ng gutom at pinakain ka niya ng mana na hindi mo nakilala ni nakilala ng iyong mga magulang upang kanyang ipakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Panginoon. Amen. Huwag ka mag-alala, mahal, huwag ka mag-alala.
Dahil ang Israel nung araw, mga kapatid ko, wala namang department store sa wilderness. Nakikinig po? Wala namang department store sa wilderness, mga minamahal. Walang Lazada sa wilderness. Walang Shopee sa wilderness. Amen? Ano sabi ng 4, mga minamahal? Ang iyong suot ay hindi na luma sa iyo, ni hindi na maga ang iyong paa nitong 40 taon. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay. Tingnan nyo, hindi sila nagpapalit ng damit. Habang lumalaki sila, lumalaki yung damit nila. Grabing himala, ano po? Yung mga sandals nila, mga mahal, lumalaki yung paan nila, lumalaki rin yung sandals nila. Praise the Lord. Ganun kabait ang mahal na Panginoon. Bagaman alisin ng dakilang Diyos ang pagpapala sa atin, mga minamahal, pero hindi kanya papatayin sa gutom. Amen. Tinitindan ng dakilang Diyos kung ano yung laman ng puso natin kapag dinaan ka niya sa pagsubok. Pag may pagsubok ka ba, mamahalin mo pa ba ang dakilang Diyos, mga inamahal, kahit may pagsubok, may kahirapan? Amen? Yan ang inahanap ng dakilang Diyos. Na kahit baga may trials, mga minamahal, amen? Kaya mo pa bang itaas ang kamay mo, mga inamahal? Kaya mo pa bang papurihan ang dakilang Diyos sa madaling araw? Kaya mo ba bang papurihan ang dakilang Diyos kahit mag-isa ka lang walang nakakakita sa iyo? Amen ba? Ayun, mga minamahal ko, ang gustong makita ng mahal na Panginoon. So, God brought Israelites in the wilderness to serve and worship God. Yan ang plano, yan ang gusto ng mahal na Panginoon. Gusto ng dakilang Diyos, ang Israel dinala sa wilderness para magpuri, para magluwalhati, maglingkod sa dakilang Diyos. Hindi para hanapin, mga minamahal, yung ilalaman sa tiyan. Bakit? Kasi hindi naman nagpapabaya ang mahal na Panginoon eh. Hindi ba? Praise the Lord. Doon nga, mga minamahal, sa nabasa ko, mga kapatid ko, na librong Atomic Power with Prayer and Fasting. Mga minamahal, nabasa ko ron, mga kapatid ko, sa isang sitas doon. Meron pong 4 essential ng body natin. 4 essential, mga minamahal, sa body ng tao para mabuhay siya. Ano po yung una, mga kapatid? Yung una ay hangin. Pangalawa ay tubig. Pangatlo po ay tulog. Pang-apat po ay pagkain. Yung pagkain, pang-apat na lang. Yung una, hangin. Pangalawa, mga minamahal, ay ano yung kanina? Tubig, tulog. Pang-apat na lang yung pagkain. So, ibig sabihin, kahit walang pagkain, mabubuhay tayo. Amen? Praise the Lord! Hallelujah. Kapag hindi ka kumain, mga minamahal ko, ang tutulong sa iyo, mga minamahal, yung mga natitirang taba mo sa katawan para hindi ka bawian ng buhay. Amen ba? Sa ating balalagawain, mga minamahal, tinuro ng ating beloved honorable pastor, mga kapatid, walang namamatay sa fasting. May namamatay sa breaking. Amen? Mga minamahal, ang Israel, mga kapatid ko, ibalik natin. Yung Israel po, mga kapatid ko, ay hindi nila ginawa yung utos ng mahal na Panginoon kung bakit nasa wilderness sila. Pagpuri lang sa mahal na Panginoon, maglingkod. Ang ginawa ng Israel, inubos nila yung panahon nila sa kakaisip ng pagkain at inumin para sa physical nila. Araw-araw, 40 years. Hindi na po nila pinagtuunan ng pansin yung gusto ng dakilang Diyos na buhay. Kaya tayo nilalagay ng dakilang Diyos sa wilderness ng buhay natin, may mahal, para sumunod sa dakilang Diyos, para magpuri sa mahal na Panginoon, para magluwalhati sa dakilang Diyos. Amen ba? Mga minamahal, yan pong hindi alam ng tao ngayon. Kahit po yung diwa ng Kapaskuhan, mga kapatid, hindi alam ng maraming tao, mga minamahal. Ang Kapaskuhan, mga kapatid ko, yung papurihan natin siya. Luwalhatiin natin, pasalamatan natin siya. Amen? Kaya habang meron ka, habang may lakas ka ngayon, habang hindi mo
hindi pa kinukuha ng dakilang Diyos ang buhay natin, mga minamahal. Paglingkod natin sa mahal na Panginoon. Amen ba? Praise the Lord. Kung hindi mo ibibigay ang buhay mo sa mahal na Panginoon habang malakas ka, kayod ka ng kayod ng trabaho, wala ka ng time sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Nakakalungkot, mga kapatid ko, kapag binawi ng dakilang Diyos ang lahat sa ating buhay. So huwag nating abusuhin yung ating katawan. Ito po'y templo ng Espiritu Santo. Huwag nating abusuhin ito dahil lang sa pangangailangan ng physical natin, ng tiyan natin. Halos patayin natin yung katawan natin sa pagtatrabaho. Hindi mo na mamalayan, mga minamahal, ginugupo ka na ng sakit at karamdaman. Amen ba? Kaya, mga minamahal, tirhan natin ang time, ng panahon ng dakilang Diyos natin. Kahit na po yung mga kapatiran na sobra, mga minamahal, kung sila po, mga kapatid ko, maghanap buhay, wala na po sa malapit. Pagdating po, mga minamahal, ng Sunday, sobrang pagod sa trabaho, mga minamahal, tulog ka sa loob ng sambahan, mga kapatid ko, dahil sa pagod. Workaholic ang tawag doon. Amen ba? Huwag ganun, mga minamahal. Tirhan natin ng time, ng panahon, ang dakilang Diyos natin. Kung maaari nga, ipag-pray natin, mga minamahal, yung trabaho natin lahat ay katulad ba naman ng tinatawag na white-collar job. Mga minamahal. Yung hindi ka nahihirapan, mga kapatid. Malaya ka na makapagpuri sa mahal na Panginoon. Amen po. Si praise the Lord, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid ko. Mga minamahal, kung ano po yung nirereklamo ng Israel, mga kapatid ko, mana ng mana. Kung ano yung ayaw nila, mga minamahal, yun lang palagi ang binibigay ng Diyos sa kanila, mga kapatid. Ganon din sa panahon natin. Sa panahon natin, mga minamahal ko, kapag nagreklamo ng reklamo, mga minamahal, naku, ito naman 2024, mga kapatid ko. Sana wala ng Kristiyanong magrereklamo. Ano po? Amen? Kasi kung tayo reklamo, mahal, lalong bibigat yung ating pagsubok eh. Pag may pagsubok ka, magpasalamat ka lagi sa malapay nun. Mababawasan yung pagsubok mo. Aalisin ng Diyos yan. Amen? Pag nagrereklamo ka, lalong dadagdagan yan. Praise the Lord, mga mahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Kaya nga, mga minamahal, isa pa, mga kapatid ko, magtiwala tayo sa dakilang Diyos. Umasa tayo sa dakilang Diyos, mga minamahal. Huwag tayong tumakbo sa tao. Huwag tayong humingi ng tulong sa tao. Humingi tayo ng tulong sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, Kristiyano tayo, anak tayo ng hari. Ikaw ay prinsipe at prinsesa ng dakilang Diyos. Hindi kailanman nagkukulang ang dakilang Diyos sa atin, mga minamahal. Huwag tayong manghihingi, mga minamahal, sa mga unbeliever. Huwag, mga kapatid. Magagalit ang Diyos. Tingnan yung Jeremiah chapter 17, verse 5, mga minamahal. Jeremiah? Dito po sa aklat ni Jeremiah, Kapitulo 7, ang talata po ay 5. 17. Ang Kapitulo 17, ang talata po ay 5. 5. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ng tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Amen. Amen. Sumpain ang taong tumitiwala sa kapwa-tao. Amen, mahal. Yung hinihingan natin, kailangan din yan tulong ng Diyos eh. Amen ba? Mga minamahal. Kaya mga kapatid, magtiwala tayo sa mahal na Panginoon. Huwag nating ibaba yung ating sarili, mga minamahal, kapantay na mga taong unbeliever. Iba tayo, mga minamahal. Hindi tayo kailanman papatayin ng Diyos sa gutom. Amen? Nagpo-provide, nagsusupply ang mahal na Panginoon sa ating pangangailangan. Amen ba? Palapakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Sa panahon po natin, mga kapatid, kung wala kang complain, mga minamahal, kung lagi kang nagpapasalamat, ano man ang dumating sa iyo. Nagpapasalamat ka kahit wala kang blessing, mga minamahal. Nagpapasalamat ka kahit anong sitwasyon, kung mahal ang buhay. Kapag lagi nakikita ng mahal na Panginoon yan, gugulatin ka ng dakilang Diyos isang araw.
Bakit? Yung ine-expect mo, hindi yan ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Mas higit pa sa expectation mo, mahal, ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Amen? Naranasan po namin yan, mga minamahal ko. Mas higit pa sa nais mo, yung ibibigay ng dakilang Diyos sa iyo. Mas higit pa sa inaasahan mo, higit pa sa desire mo, mahal, ang ibibigay ng dakilang Diyos sa iyo. Ganyan ang mahal na Panginoon natin. Amen? Mga minamahal. So praise the Lord, mga kapatid. Yung mga minamahal, huwag natin, mga minamahal, gustuhin na tayo po ay lumabas sa wilderness ng ating buhay, ng ating paglilingkod, mga minamahal. Magpatuloy tayo, mga kapatid. Ipagpatuloy natin ang paglilingkod natin. Noon, wala kang paglalakbay espiritual, wala kang wilderness, relax ang buhay, mga minamahal. Walang takot magkasala. Ganyan ang buhay natin ng araw. Marami kang napapansin, mga minamahal ko, na para bagang ang hirap-hirap ng buhay, mga kapatid. Amen ba? Mga minamahal, bakit? Wala kang Kristo eh. Wala tayong tagapagligtas eh. Walang umaalalay sa atin. Pero ngayon, mga minamahal, grabe ang mahal na Panginoon. Sabi nga ng beloved pastor natin eh, kung maari, ayaw kang pakakatin ng lamok ng mahal na Panginoon sa pag-ibig niya sa iyo. Amen ba? Praise the Lord. Tingnan mo lang, habang nagpupuri ka sa mahal na Panginoon, bilangin mo ang pagpapala mula nung makilala mo siya. Huwag ngayon, may trial ka ngayon. Huwag mo munang isipin to. Isipin mo, mahal, yung mga pagpapala mo. Buong 2023, may mahal na pagpapala mo. Isipin mo yon habang nagpupuri ka sa Kanya, mga mahal. At tingnan mo, mga kapatid, tingnan mo. Ang dami-dami, mga mahal, pasyente sa ospital. Puno yung mga hospital, mga minamahal. Nag-aagawan sa oxygen ang mga tao. Binibili ang hangin para makalanghap, mga mahal, ng hangin. Kahit oxygen ang mga mahal, artificial. Para mabuhay lang. Ikaw na nandito sa Jesus Miracle Crusade. Libre mong hinihigop ang hangin. Hallelujah. Wala ka sa ICU. Wala kang dextrose. Wala kang oxygen, mga mahal, sa tangke. Libre na hinihigop mo ang hangin. Napakalusog ng iyong katawan, mga minamahal. Payapa ang iyong kaisipan, mga kapatid ko. Mga mahal, yan lang, mga kapatid, sapat na para magpasalamat ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba, mga minamahal? Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Mga mahal, ano pang pwede nating sabihin sa harap ng dakilang Diyos? Mga mahal. Sa lahat ng mga blessing na natanggap natin sa mahal na Panginoon, mga kapatid. Nandiyan na yung kaligtasan natin. Nandito na yung kaligtasan natin. Yung pangalan natin nakasulat sa aklat ng buhay. Tagalangit ka na. Amen? Nandun na, mga mahal, hinihintay ka na ng dakilang Diyos sa kalangitan. Hindi ka na taga-impyerno, mga mahal. Amen? Kaya mga minamahal, magpakainit tayo sa paglilingkod. May batas ang Bible, may batas ang salita ng Diyos. Kapag hindi ka nagsikap sa iyong paglilingkod, mga mahal, walang blessing siyempre. Pag wala kang tinanim, wala kang aanihin. Amen ba? Wala pong magsasaka na umaasenso ang buhay kung walang itinatanim. Amen? Isaiah chapter 1, verse 19 and 20. If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. But if ye refuse and rebel, sabi rito, ye shall be devoured with a sword, for the mouth of the Lord hath spoken it. Sinalita ng bibig ng mahal na Panginoon, may mahal. Kung kayo'y magre-rebelde, sabi ng dakilang Diyos, may mahal. Rebellion pala yun yung ginawa ng Israel. May mahal, nagko-complain sila, mga kapatid ko, rebel pala yun. Rebellion pala yun. Basahin natin sa Tagalog, Isaiah chapter 1, verse 19 and 20. Ayon sa Isaiah 1:19 hanggang 20. Kung kayo'y magkusa at mga susunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Ngunit kung kayo'y magsisitanggi
at maghihimagsik, kayo'y lilipulin ng tabak sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. For the mouth of the Lord hath spoken it. Mga mahal. Sinalita ng bibig ng mahal na Panginoon. Kung kayo ay tatanggi, sabi rito, at maghihimagsik, sabi niya, mga mahal. Ano sabi ron, mga kapatid ko? Kayo'y malilipol ng tabak, mga mahal. Kayo'y lilipulin ng tabak. For the mouth of the Lord hath spoken it. But, sabi rito, mga mahal, if ye be willing and obedient, sabi rito, ye shall eat the good of the land. Kung kayo'y magkukusa, mga mahal, importante yung pagkukusa, mga kapatid. Kung kayo'y magkukusa at magiging masunurin, sabi ng dakilang Diyos, mga mahal, kakain kayo ng bunga ng lupain. Amen? Sabi ng beloved pastor natin, bago tayo umawit, mga minamahal, sabi ng beloved honorable pastor natin, kapag hinabol mo, mga minamahal, yung panlupang pangangailangan, iniwan mo ang mahal na Panginoon. Iniwan mo ang espiritual, mga minamahal. Hindi ka na dumadala sa gawain, mga kapatid. Dati, wala kang absent, mga minamahal. Pag hinabol mo, yung number one, mga minamahal, sa iyo, yung trabaho, yung pera, mga minamahal, pagpapalang material, magiging mailap sa iyo yan. Sabi ng beloved pastor natin. Magiging mailap sa iyo yan. Mawawala pati kaligtasan. Pero pag hinabol mo yon, nakikinig po kayo? Pag hinabol mo siya, pag nagpakainit ka sa kanya, minamahal, ahabol sa iyo to. Ahabulin ka ng pagpapala. Kahit ayaw mo, kahit saan ka magpunta, minamahal, ahabulin ka ng pagpapala. Amen! Praise the Lord! Naalala ko isang araw, mga minamahal, sa dako po ng Pampanga, mga kapatid. Pagkatapos ng gawain, mga minamahal, may nagabot sa akin ng 2,000. Hindi ko kilala. Sabi niya sa akin, mga minamahal, beloved, hindi niyo na po ako nakikilala? Hindi na po. Sis ba? Ano po pangalan nila? Sinabi yung pangalan. Ako po'y taga Isabela. Kung hindi nyo na ako nakikilala, kami po yung pinagtsagaan yung sunduin sa aming bahay ng inyong coaching lumang-luma, yung Gemini. Hatid sundo nyo po kami para dumalo sa gawain 3 times a week. Kasi wala po kaming pamasahe, wala kaming pera. Nakita po namin yung katsagaan ng mga manggagawa nung araw sa Isabela. Ngayon po, pinagpala na ang buhay namin. Kaya tanggapin niyo po yung konting blessing para sa pamilya ninyo. Hindi ko inaasahan yun, mga minamahal. Ganon, mga kapatid, kapag nagtanim ka ng mabuti, kapag nagtanim ka, mahal, para sa mahal na Panginoon, gawin mo yan para sa mahal na Panginoon. May kapalit o wala, mahal. May blessing o wala, mga kapatid, gawin mo yan. Amen ba? Si praise the Lord. Mahal. Gumawa tayo ng gumawa, mga kapatid, kahit walang blessing, mahal, kahit walang blessing. Gumawa ka ng gumawa, mahal. Nakikita ng dakilang Diyos. Sa dulo, pagpapalain ka. Mahal. Maniwala ka sa akin, mahal. Huwag ka umasa, mahal, ng kapalit. Gawa ka ng gawa, mahal. Gawa ka ng gawa. Gugulating na ng dakilang Diyos, mahal. Pagdating sa dulo, buhos ang pagpapala sa iyo. Amen? Ang Diyos hindi natutulog. Amen ba? Ang dakilang Diyos nangako sa atin, mga minamahal, lahat ng nababasa mo sa Biblia, sa iyo yan. Mangyayari sa iyo yan. Amen ba? Kaya kung alam niyo, mga minamahal, yung awitin natin, mga kapatid ko, awitan natin ang mga Panginoon, the longer I serve Him. Amen. Habang tayo po, mga minamahal, ay tumatagal sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, lalong tumatamis ang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Yan ang gusto ng dakilang Diyos. Mga minamahal. Habang tumatagal ang ating pagsamba, paglilingkod, mga minamahal, lalong nagpupursige tayo, mga kapatid ko, sa paglilingkod. Amen. Praise God. Awitin natin, mga minamahal. Since I started for the kingdom, since my life
He controls. Since I gave my heart to Jesus, the longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day, like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Every need He's supplying, plenty grace He bestows. Every day my ways get brighter, the longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day, like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Minsan ba po? Every need He's supplying, plenty grace He bestows. Every day my ways gets brighter, the longer I serve Him, the sweeter He grows. Yes, God, hallelujah. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Yes, God. Each day, like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Oh, the longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day,
sweeter he grows. Every leaf he's supplying. Amen, hallelujah. Plenty grace he bestows. Hallelujah. Every day my ways gets brighter the longer I serve him, the sweeter he grows. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The longer I serve him, the sweeter he grows. The more that I love him, more love he bestows. It's like heaven, my heart overflows. The longer I serve him, the sweeter he grows. Minsan pa, hallelujah. Oh, the longer I serve him, the sweeter he grows. Glory to God, hallelujah. The more glory to God, I love him, more love he bestows. It's there like heaven, my heart overflows. The longer I serve him, the sweeter he grows. Oh, the longer I serve him, the sweeter he grows. The more that I love him, more love he bestows. It's there like heaven, my heart overflows. The longer I serve him, the sweeter he grows. Hallelujah. Thank you, Jesus. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. O mahal. Sabi ng banal na kasulatan, ang pinatawad ng kaunti ay kaunti ang pag-ibig sa Diyos. Ang pinatawad ng malaki, malaki ang pag-ibig sa Diyos. Sabi ng dakilang Diyos, I love them that love me. Iniibig ko sila na mga umiibig sa akin. Dalangin po natin itong pagpasok ng bagong taon. Iba yung kasigasigan po ang ating gawin, mga minamahal, sa bagong taon. Kalimutan mo na yung nakaraan. Your past is not your future. Hindi tayo nabubuhay sa past. Nabubuhay tayo, mga minamahal, ngayon at bukas. Okay, mahal. By the grace of God, dagdagan natin ang kasigasigan, mga minamahal, para mas maraming blessing ang darating sa atin. Para mas tatamis ng tatamis, mga minamahal, ang pag-ibig natin sa mahal ng Panginoon. Gumawa tayo ng gumawa sa dakilang Diyos. Huwag nating tanggihan. Kung nasa iyong kamay, mga minamahal, ang pagkakataon
Huwag mong tanggihan. Dahil kung meron kang isang talento ngayon, hindi mo ginamit, aalisin sa iyo ng Diyos yan. Ibibigay sa may 10 talento. Mga minamahal, ganun ang dakilang Diyos natin. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Ito'y dumalangin sa mahal ng Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Salamatan natin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Hallelujah. Sa lahat-lahat po ng kabutihan niya sa ating buhay, mga minamahal. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito. Dakilang Diyos, hallelujah, narito kami, mahal na Panginoon. Dumudulog sa torono mo ng biyaya, O Diyos. Naninikluhod, mahal na Panginoon, O Diyos, sa iyong paanan. Sa mga sandaling ito, mambanalan sa ganang amin, O Diyos, hallelujah. Ikaw ang aming inaasahan. Ikaw ang aming kalagagalakan, kaligayahan sa buhay. Mahal na Panginoon, O Diyos, ikaw ang dahilan kung bakit kami naririto. Naglilingkod sa iyo, O Mambanal, O Diyos, hallelujah. Mahal na Panginoon, patuloy mo bigyan ng lakas ang iyong mga anak, mahal na Panginoon. Patuloy mong iribay bang pananampalataya ng iyong mga anak. Nanawa, O Diyos, sa aming iiwan ng taon na ito. Mahal na Panginoon, kung meron man kaming mga failure, O God, kung meron man kaming mga kabiguan sa taong ito, ang Mambanal, tulungan mo ang bawat sa amin. Mahal na Panginoon, O Diyos, maging masikap na po kami sa 2024. Lord God, at dagdagan mo ang takot at pag-ibig namin sa iyo, takot na magkasala sa iyo. Amang banal sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, hallelujah. Gawin mo kami mabungang Kristiyano, mahal na Panginoon, O God, hallelujah. Magligtas ka ng mga kaluluwa sa pamamagitan namin, amang banal. Dakilang Diyos, gamitin mo ang iyong mga anak sa lugar na ito. Mahal na Panginoon, patuloy mong palaguin ang gawain mo sa lugar na ito, amang banal. In the name of Jesus, hallelujah, Lord God, in the name of Jesus. In the name of Jesus, we pray, hallelujah. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoon. Sa paunat panalangin natin, beloved, honorable pastor, may mahal, ipataw natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo. Kaliwang kamay, mga mahal, sa parte ng ating karamdaman. Kung meron man, mga kapatid, kung mayroon kayong problema, taas ang 2 kamay. Mga minamahal, hallelujah. Isipin natin, mga kapatid, ang kamay ng beloved, honorable pastor, nakapatong sa ating mga ulo, may mahal. Ating sawayin, in the name of Jesus, lahat ng karamdaman, wala kang hanap buhay, kawalan hanap buhay, lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus. Mga minamahal, pag-aalinlangan, palalamig, palulupaypay, lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, hallelujah. Sama-sama namin sinasawayin lahat ng karamdaman, problema, kahirapan sa mga anak ng Diyos. Cast out in the name of Jesus right now, hallelujah. Unbelief and doubt, hallelujah, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Sicknesses and disease, cast out in Jesus' name. Vices, cast out in Jesus' name. Hallelujah. In the name of Jesus. Poverty problem, cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Be blessed, be strong in Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Bilang pananampalataya, mga kapatid, tumayo tayong lahat. Mga minamahal, tayo po'y magtaas ng ating mga kamay. Mga kapatid ko, tatalon po tayo. Sabay sigaw ng Hallelujah, praise the Lord. 3 times po mula sa ating mga puso, mga mahal. Huwag magbiro, mga kapatid ko. 3 times, jump. Hallelujah. 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 Hallelujah, praise the Lord. Lahat ng pinagpala magsabing, praise the Lord. Hallelujah. Pinagpala tayong lahat, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko. At tayo po, mga minamahal ko, ay dadako po sa ating pong announcement. Mga mahal at ating beloved Brother Tani, mga kapatid. Amen, sa ating announcement. Ating beloved Brother Edgar.